Ayon sa Genesis chapter 1, verse 1, In the beginning, God created the heaven and the earth. At sa Bibliang Tagalog, ganitong sinasabi, Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Anong katotohanan ang napapaloob sa unang 10 salita sa banal na aklat? May hihigit pa kaya na kaalaman at kapangyarihan ang maaaring pumalit o lumaban sa katotohanan ito? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang maliw, pagpapalang, walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umaawit. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y nagagalak at muli tayong nagkakasama ngayon sa ating programang Simula Usapang Senior. Kumusta po kayo? At nais kong batiin ang bawat isa kung ano man ang inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroon, kung kayo man ay naghahanap buhay o nagpapahinga o nasa lansangan. Samahan po ninyo ako sa loob na 1 oras at tayo'y mag-uusap ng mga tungkol sa mahalagang bagay na kung magkaminsan ay hindi na natin na nabibigyan ng pansin. At ngayon nga pag-uusapan natin yung first 10 words na mahalaga sa unang aklat ng banal na kasulatan. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis chapter 1 verse 1. Ayan po ang ating tutunghayan dahil ang ating programa simula. Kaya po napakahalaga na pag-aralan natin ang unang aklat na ito sapagkat dito ay makikita natin ang napakaraming katotohanan. So diyan lang po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programa. Tandaan po natin ang programang ito ay sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. At dito lamang sa AWR 89.1 FM. Nais kong batiin, patuloy na babatiin ang ating mga masugid na mga taga-subaybay at mga supporter natin sa ating programa. Ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome everyone, brothers and sisters, at gayon din ang Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. At dito, nais ko ring batiin sa ating dito sa ating bansa yung ating mga kasamahan na mga ka-senior sa Senior Citizens Association dito sa Philippine International Church of Seventh-day Adventist dito sa loob ng Adventist University of the Philippines. Welcome po. Ako po'y nagagalak at tuwing tayo may programa, naalala ko kayo lagi dahil kamakailan lamang ay nagkasama tayo sa isang napakagandang musical concert. Kumusta po kayo and welcome po sa ating program. Gayun din, nais kong batiin ang patuloy ang ating church dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church. How are you, brothers and sisters of Morning View? Okay, thank you for your support and of course, God bless to all our ministries, okay? At of course, dito rin sa Morning View, nandyan din yung ating mga
masisigla at masasayang mga ka-senior dito sa ating Cherobics team. Okay, hindi ko na po may isa-isa muna ang inyong pangalan sapagkat sa susunod na lang tayo magbabatian ng bawat isa. At dito rin ay nais ko idagdag, ito ay last week ay nagkaroon ako ng pagkakataon na muling makausap o makonekta sa aking former employer. Yan. Ayan po yung National Museum of the Philippines. How are you? All the management and staff, kumusta po kayo? And I welcome all of you to our program, Simula. Okay, beginning, or ito nga yung sinasabi natin, sabi ni Plato the beginning is the most important part of any activity. Kaya ang title natin ay Simula. Kung tinatanong nyo bakit kaya ang pangalan ang tawag sa aking program ay Simula, kasi po ang mahalaga raw po yung simula. Kaya tayo ay pinag-uusapan natin, lalo na nung opening natin na mga new episodes tungkol po sa creation. At ngayon ipagpapatuloy natin yung talagang mahalagang yung significance ng beginning. Kasi nung nakaraan ngang linggo ay pinag-usapan natin yung tungkol sa bago nga ba yung creation, ano ba ang mga kaganapan, nasaan ang Diyos at ano yung kanyang ginagawa. Ayun ang pinag-usapan natin. At ngayon babalikan natin ngayon yung powerful 10 first 10 words, no? Sa Tagalog at Ingles parehong 10 po 'yan ng Genesis 1:1. Ayan. At of course, nais ko ring batiin ang aking kaibigan si Miss Belle Pabuna ang alam ko siya ang in charge sa lahat ng mga museum guides at sa mga cultural what do you call this leaders, no, na nagsisilbi or nagsiserve sa ating pambansang museo. Okay, ang National Museum po ay of course ayan ay under ng education, no, of course, at Department of Education natin bansa, sapagkat ayan po yung partner, no, ng lahat ng mga communities. At ayan po ang pinag-uusapan natin pag National Museum ay lahat po ng ating mga heritage, lahat ng ating mga artifacts na andun po ninyo makikita. Kaya one time po dadalawin natin, lalagyan natin ng special feature ang National Museum of the Philippines. At of course ang ating mga kaibigan, sila Lioby Cabañez, si Reby Ibora, yan, at saka si Leti Sampang, at yung brother ko pala na nasa Chicago, Illinois, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Okay, best regards po sa inyong lahat, at of course ang ating asosasyon dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association. Kumusta po kayo at welcome tayo sa ating program ngayon. So, dyan lang po kayo at magbabalik agad po ang programang Simula, Usapang Senior. Nilikha ng Diyos ang langit at lupa, sa kanyang salita. Lahat ay nagkaroon ng buhay. Sa kanyang kapangyarihan, lahat ay naganap. Sa kanyang pag-ibig, tayo'y kanyang likha. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga gawa. Dakilain ka, O Diyos, sa iyong kadalian.
Mahain ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Sa simula pa lamang, ikaw ang aming Diyos. Sa simula pa lamang, ikaw ang aming lakas. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula, Usapang Senior, dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing Huwebes at Linggo po, 10 to 11 a.m. Ako po si Doc Rome Barrios at sana po ay patuloy kayong sumubaybay at patuloy tayong tatalakayan, no, ng mga mahalagang bagay na merong kinalaman sa mga bagay na hindi natin minsan napapansin na masyado. Kaya nga itong I remember nung ako'y bata pa, nasa church ako, sa school, no, sa pagka nandoon sa church school ako, ay alam ko unang-unang minemorya ko yan. At ayan din ang unang-unang minemorya ng mga bata, no, ng mga young children na nag-aaral, lalo na yung nagsisimula Genesis 1:1. Kaya wala pong ibang anong ibig natin sabihin, wala na pong pinakamadaling memorya kundi itong Genesis 1:1. Pero naisip ba natin yung powerful message na alam natin salita ito ng Panginoon, at alam natin na yung opening line na yon sa aklat ng Genesis ay napaka-powerful. At ayan ang tutunghayan natin. Ano nga ba yung napapaloob dito sa first 10 words, no, ng Genesis 1:1? At ano ba yan? Ano yung dapat nating malamang katotohanan? Number 1, okay? Ayan po, handa na po ba kayo? At tingnan natin kung paano significant yun, na hindi lang dapat yun binabasa o dinadaanan. Kasi meron po diyang mga mahahalagang bagay na magiging foundation natin, no? Lalo tigit sa ating spiritual, at sa ating emotional, at sa ating, of course, sa ating mental, no, health, sapagkat diyan po nakasalala yung ating past, present, and future. Diyan po kasi pag pinag-usapan natin beginning, panahon po yan, no? Ang bawat beginning po, okay, for example, kukunin natin sa ganitong perspective, ang present natin, walang present kung wala tayong sinimulan, di ba? Noong nakaraan. Kaya yung ating present ay bahagi nung nakaraan. At ang ating future, ganun din, ay may influensya yung influensya itong ating past and present, kaya future. Kaya napakahalaga po yung simula. Sabi nga ni Plato, is the most important part of any work or any activity. Dahil kapag hindi tayo marunong lumingon sa nakaraan, sa simula, hindi raw tayo makararating sa paroroonan o our future. Kaya ganun din po yung ating dapat na matutunan. Kaya bakit kailangan natin ng simula. Ngayon, dito sa first verse na ito, o opening na versikulo, no, ng Genesis, pansinin nyo, lalo sa English, sabi rito, in the beginning, God. Okay? Sumunod ka agad sa word na beginning, yung God. Ibig sabihin po na nang pasimula, nando na yung Diyos. Okay? God. Anong ginagawa niya? Created
o lumalang, no, ng langit at ng lupa. Ang ibig sabihin, even before, okay, di ba pinag-usapan natin nakaraan yung what was God doing before creation? Even before, no, na nangyari ang paglalang, naando na yung Diyos. At alam natin, ang Diyos ay may tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Kaya pag tinanong natin, ano kayang ginagawa ng Diyos doon sa bagong paglalang? Of course, they are in close fellowship with each other. Kaya yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu ay magka-team yan, no? Magka-team. Pero iba-iba yung kanilang ginagampanan, no, na mga gawain, pero iisa lang sila. Okay? That's unity. Kaya dito nakita natin na yung creation. Kaya yung mahalaga itong verse 1 na to ay actually ay sabihin nating bunga ng plano ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ibig sabihin ay plinano na lahat, pati yung paglalang. Okay. Ang paglalang lang ba plinano? Pati yung mga consequences na maaaring mangyari. Kaya napag-aralan din natin na bukod sa ginawa ng Panginoon, okay, nilalang ang magkaroon ng paradise o tahanan ang mga unang nilalang, no, na alam natin ang ating mga unang magulang ay meron ding inihanda na iplano na lahat, kumbaga sa nailatag na lahat nila na kung ano man ang mangyayari, we are in control, sabi ng Diyos. Kaya nung magkasala ang tao, no, yung ating unang mga magulang, hindi na nabigla ang ating manlalalang dahil inaasahan nila na maaring mangyari yon. Pero bago pa nangyari, kaya hindi po aksidente ang paglalang. At hindi rin po aksidente yung pagkakasala. Ibig sabihin, bago pa po, ang ganda ng planning, bago pa po nangyari ang lahat o bago ginawang salibutan na plano na lahat, alam na, no? Pag sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, alam na niya kung anong gagawin niya sa liwanag. Hahatiin niya yung liwanag sa dilim, okay? Aalisin niya gabi, sa dilim, tapos araw, at tapos lahat ng mga bagay, pati yung vegetation, yung mga halaman, yung mga hayop, nakaayos na yan, no? At nilalang niya yan sa loob ng 6 na araw. Handa natin. At ang ika-6 na araw din, nilalang niya ang tao. Na bagamat, okay, anong kaibahan naman ng paglalang niya sa tao? Nilalang niya ang tao, hindi sa salita. Kasi yung unang araw, ikalawang araw, ikatlo, 4, 5, 6, okay, mga hayop. Pero yung tao, talagang special yan sa ating Panginoon. Hinulma niya yan mula sa lupa, sa alabok, at pinormahan niya. Anong formang ginamit niya? Sabi sa atin sa banal na kasulatan, we were created in God's image, or let us make man in our image. Ibig sabihin, wangis ng ating Diyos. At nung mahulma na niya, hiningahan niya. Okay? So that means, yung nagkaroon tayo ng, nung hiningahan niya, nagkaroon na ng naging buhay na kaluluwa yung tao. At naging ang ating mga unang mga magulang. Kaya dito natin isipin, napakahalaga po yung simula kasi maski mismo yung ating buhay, no, yung hinihinga natin, no, yung paghinga, yung oxygen, yung hangin ay galing lahat po sa ating Panginoon yan. Kaya utang natin, kaya sa Kanya ang lahat ng ating buhay. Kaya napakahalaga po yung pag-aralan yung simula. Kaya ako po pinag-uusapan to kasi marami pa rin hanggang ngayon nagtatanong, bakit po Doc Rom yung inyong program ay simula? Okay. Actually, talagang
sa beginning, kung gusto nyong um, maunawaan lahat ng problema o sabihin natin lahat ng issues sa buhay natin, ay doon sa creation po sa nang nagsimula. Doon po sa Genesis lahat. Okay. Ano-ano 'yon? Halimbawa, yung alam na natin yung pinag-usapan ka sa atin yung kalusugan, no, bilang mga senior, yung mga pagkain, okay? Ano original food? Original food na binigay ng Panginoon, ayun yung mga halaman at saka yung mga punong kahoy, yung mga prutas, no, na may mga buto, natural lahat, puro po yun ay kumbaga sa vegetarian yung diet na binigay ng Panginoon unang-una sa paglalang. Hindi sabi niya itong mga punong kahoy na may bunga, itong mga halaman na nagbubunga, na may mga buto. Ayan po yung original diet na hanggang ngayon ay dapat ayun po yung diet natin pagkailang nung nabanggit ko na nung nagkaroon ng flood o dilubyo, no, nung magunaw ang sanlibutan dahil sa kasalanan, dahil sa sobrang kasalanan panahon ni Noah. Ayan, no, na namatay lahat yung mga vegetation, yung mga halaman, kaya inalaw na kumain ng hayop kasi mas practical na hayop ang kainin kaysa maghanap sila ng kung magtatanim pa. It will take time. Kaya ayun po yung history kung bakit natuto tayong kumain ng mga lamang hayop. Pero originally, ang plano ng Panginoon, ayan, sinasabi ko ang creation, nandun lahat yung talagang original plan ng Panginoon. Kaya nung magkasala rin, okay, halimbawa, alam po ba ninyo na bago pa nagkasala, pinag-usapan na ng ating Holy Trinity, no? The Triune God, na si mismong God the Son, si Jesus Christ ang magliligtas pagtaang nagkasala, no, sa pagkakasala. Kaya doon pa lang na plano na redemption. Kaya wala pong tanda natin, ang creation hindi po aksidente yan, hindi po yan anong tawag natin, reaction ng Diyos na may nangyari, hindi po. Dahil lahat po yan ay plinano niya mula sa day 1, day 2, day 3. At alam nyo ba, doon din sa simula na yan, sa paglalang, diyan din po nagsimula yung time. Di ba? Napag-usapan natin, bago pa ang paglalang, ang Diyos ay nabubuhay sa eternity. Ibig sabihin sa walang hanggan. Labas siya sa panahon, no? Wala siyang oras kasi siya eternal no? Walang hanggan. Kaya nung nilikha niya sa libutan, plinano niya na magkaroon tayo ng panahon or time. Kaya doon nagkaroon ng in the evening and the morning were the first day. In the evening and the morning. Kaya doon, dahil ano ang plano niya? Para ma-measure naman natin yung shall we say, ang ating existence. Kasi kung wala tayong sinusundan, di ba? Parang naalala ko yung kwento ng Lost Horizon, para walang panahon, hindi sila tumatanda ron. Pero ibig sabihin, tinalaga talaga ng Panginoon na gumawa ng araw, okay? At tandaan nyo, unang araw, ikalawang araw. Ayun lang yung pangalan na yun, Wala pong Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday, or something, no? Basta unang araw, ikalawang araw, para hindi tayo malito. Kasi kapag nilagyan pa natin ng pangalan, minsan nalilimutan natin ang tawag, baka malito tayo. Unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat, 5, 6, at ikapito. So, 7 days. Okay. So, yung unang araw, alam na natin, ayun yung tungkol sa liwanag, araw. Kaya yung first day na yan, talagang laging, lalo na mga pagano, talaga yung mga ancient, pagans, talagang sinasamba nila yung araw. Kasi sa nung panahon na yun, Diyos talaga nila yung araw. Ang problema kasi noon, ay hindi na nakikita yung manlalalang, yung araw lang nakikita nila, kaya
ang sinasamba nila yung ginawa ng Diyos na araw. Okay? At ayun yung kanilang iniisip, no, na source ng lahat ng bagay. Kasi nga naman, naramdaman nila noon na kapag nawala yung araw, ano nangyayari? Dumidilim. Oh, dumidilim. Ay, sabi nila, nako, mahalaga siya. Kailangan, bakit kaya dumilim? Ang iniisip nila, Diyos yun, no? Na para, para bumalik siya, mag-alay tayo. O yan, sambahin natin siya. Diyan po, marami pong ganyang ritual pa rin, no, ng mga ancient time at saka pati yung, hindi ko nga alam, pati modern times na mga, may mga ritual din ng para sa araw. Meron pa nga, may mga infant, pa nga yung, inaalay, yung mga bata, batang, mga, mga sanggol, naaloy nila dahil kala nila, mapiplease nila ang Diyos kapag sila ay nag-aalay. So, ganun po yung naging takbo ng ating pamumuhay na hanggang sa ngayon ay marami sa mga pagan practices na hanggang ngayon ay ating pa ring ginagawa, no, at ating tinutuloy. Pero tandaan natin na napakalinaw, no, ng banal na kasulatan. O tandaan natin na ang lahat ng bagay, no, ay naplano nila lang ayon sa plano ng manlalalang ng Diyos natin. Kaya wala tayong maaring itanong o wala tayong maaring questionin dahil bago pa naganap ang lahat, bago ginawa, ay naplano na po yan. Ganyan po ang kapangyarihan, no, ng ating manlalalang. Kaya diyan po, dito nga napakahalaga yung tinatawag nating yung time. Nagkaroon tayo ng time, okay? O pinag-usapan natin din yung bakit tayo may isang araw, okay? Actually, ang Earth, okay? Ang Earth, no, na sanlibutan natin. At tandaan nyo, yung Earth ay isa lang sa mga 9 planets sa solar system. At ang ating solar system, okay, ay isa lang din niya sa maraming solar system within the universe. Kasi ang araw ay isa lamang yung bituin, ordinary bituin. Kayo yung nakikita nyong bituin sa gabi, pareho lang po ng araw yan. Kaya lang sila naging bituin na malayo at kahit sa madilim nakikita natin lang, ay dahil napakalayo sa atin. Pero pinakamalapit na bituin kasi sa atin ay yung ating araw. Kaya nga, ang ating araw malapit, kaya ang ating araw ay may mga umiikot na mga planeta, ayun ang solar system, kasama tayo doon. Kaya lang, ayon sa ating pag-aaral, ang solar system ay of course, isa lang din yan sa maraming araw. Kaya kung ang ating araw, average size star lang ngayon, hindi nga pinakamalaki, malapit lang tayo, kaya parang malaki, ay pwede rin may mga planeta din sa iba-ibang mga araw. Okay? Ayun po yung talagang natin, kalagayan. Ngayon, ang nangyayari, okay? Ang nangyayari po ay parang nababaling na yung ating kaisipan, no, mula sa talagang manlalalang, nababaling na tayo doon sa mga nilalang. Okay? Ano ba ibig sabihin nun? Sa halip na yung tunay na Diyos ang ating sambahin, yung mga araw, bituin, katulad ng ginawa ng mga ng mga ancient people, na bawat bituin o bawat planeta ay Diyos na yan. May mga pangalan. Kaya diyan po nagpunta rin, nanggaling din yung ating mga pangalan ng days of the week sa mga planeta, sa sun, Sunday, moon, Monday, tapos yung Chu, ayun naman yung Mars na red planet,
Wednesday, marami. Basta yung planets, pero yung Saturn, ayun yung Saturday. At saka yung Sun, Sunday yun. Kaya unang araw Sun, and then the seventh day ay Saturday sa Saturn. Ayun yung pinakamagandang planet na may rings. Okay. So yun po. So ganun po yung ating naging kalagayan. Pero ang sinasabi natin, ba't natin pinag-aaralan simula? Ay para mabalik tayo. Sabi, in the beginning, God. O, di ba? In the beginning, God. Nang pasimula, nilikha ng Diyos. Kaya, nung pasimula, Diyos agad. No? Wala na pong iba. Meron kasi mga kaisipan na, sino lumikha sa Diyos? Wala po. Bago po ang nilikha sa libutan, Diyos na ang nandun lang. Wala na pong iba. At siya ang gumawa at lumalang at nagbigay ang lumikha ng lahat ng bagay, pati tao, pati sa atin, kaya pati buhay natin, no, ay galing sa Diyos. Ayan po yung napakahalagang mga katotohanan na dapat natin. At saka dito nga, meron din sa banal na kasulatan na binabanggit dito na kung magkaminsan, yung maraming it came to pass. Yan. Kasi nga, yung time nga, di ba, nagkaroon ng time, nagkaroon tayo ng panahon dahil sa araw, okay, yung earth umiikot all about 24 hours, na yun, on the anong tawag ngayon, average. Pero actually, hindi eksakto 24 hours. Ayun, ang nagwa one day, umiikot. Tapos around the sun, umiikot din ang earth habang nag-rotate. Ayan. Ayan ang 1 year naman pag na-complete niya yung year. No? Kaya, kung magkamisan, okay, isa ito yung explanation. Sa science kasi, sabihin natin, lumulubog ang araw. Actually, hindi po lumulubog. Actually, kaya parang lumulubog dahil umiikot kasi yung earth, no, sa axis. Parang, kala mo yung moon ang lumulubog at ang yung araw, kundi dahil lang sa kalang movement. Yung third movement ay yung wobbling, yung nagwawabble. Kaya may variation yan. Minsan, ibang oras ng sunset, ibang oras ng sunrise, dahil nagbabari yan, depende sa inclination ng axis natin habang umiikot. Ayun po yung mga bagay na yan. Napakahalaga po yung simula, balikan talaga. Kasi pag hindi natin binalikan simula, madadaya tayo ng napakaraming teorya, ng napakaraming theories, philosophies, napakaraming kaalaman na hindi galing sa salita ng Diyos. Ayun po yung mga kaisipan ng human knowledge po 'yon. Kaya kung sabi nila, bakit kaya ang Bible parang hindi nag-agree sa science, sa astronomy, cosmology? Hindi po nilikha ang Biblia o hindi po sinulat ang Biblia para po maging science book. Tandaan po ninyo, bago pa po nagkaroon ng science, arts, o yung mga lahat na ibang mga disciplines, no? Arts, medicine, science, engineering, ay nandiyan na po yung Biblia. At tandaan natin, nagsimula po ang lahat sa creation. Kaya, hindi natin pwedeng sabihin na contradictory ang Bible sa science. Hindi po. Ang science mo ang nagkokontra sa Biblia. Tandaan natin. Kasi ang Biblia ay talagang galing po, no? At tandaan natin, galing po kinasihan po ng Banal na Espiritu, mga sumulat niyan, sinasihan ng Diyos, ang mga sumulat niyan. At hindi po yan, pwede natin kumpara sa mga textbook o sa mga ordinary na mga aklat, no, na ginawa ng mga tao. Ang Bible po ay hindi po facts, hindi rin scientific explanations, hindi rin nagdi-define. Ang banal na kasulatan po ay
truth. Ano yung truth? Katotohanan. Okay? Kaya, ayan po ang pinakamataas. Kaya yung foundation, kahit na education natin, ang foundation na education, ang foundation ng law, no? Ginagamit po Biblia lahat. Hindi po originally galing sa tao. Ang mga tao lang, no, ay nagdi-discover kung ano ang sinasabi sa Biblia. Kaya yung Biblia ang nagbibigay ng evidence, okay, ng ebidensya o ng karunungan. Hindi po yan kaalaman. Kasi pag sinabing kaalaman, ayun po yung knowledge na very popular, no, sa atin lahat. Pero yung karunungan po, ayan po ang pinakamataas, galing po sa Diyos yan. Kaya nga sabi sa James 1:9, sa James yan, sinabi niya na sino man ang nangangailangan ng karunungan, humingi lang daw tayo sa Diyos. Kaya, ganyan po kahalaga yung ating pag-aaral ng pasimula. Kaya, patuloy po nating tututukan, no, para lalo pa tayong magkaroon ng malalim, no, na kaalaman bakit napakahalaga ng creation. Sabi ko nga, lahat ng mga bagay na issue na nandun lahat sa creation. At ayan po ang patuloy nating uusapan dito sa ating programa. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayong alis. Magbabalik po ang simula. Welcome back po sa ating program Simula, Usapang Senior. At ngayon po ay re-reviewin naman natin uli ang para sa ating usapang wellness o yung senior wellness or senior health po. At tayo ay patuloy nating ipaalala sa bawat sa atin ng mga bagay na para sa ating kalusugan, no? Tanda natin, dapat ma-enjoy natin ating buhay. Hindi lang tayo matatanda. Lahat ng tao dapat na-enjoy natin ating buhay. At paano i-enjoyin yun? Dapat malusog tayo, masaya. Okay? At higit sa lahat, meron tayong pakinabang, marami pa tayong gagawin, at marami tayong, at magkaroon tayo ng mga dignity. Ano naman dignity? Yun yung ating tinatawag nating yung respeto o yung ating may pagmamalaki, no, bilang mga tao. Yan po. Kaya ang number one na dapat nating pagtuunan ng pansin yung ating kalusugan. Tandaan natin, ang kalusugan ay kaloob ng Diyos. Kaya galing po sa Panginoon niya. Kaya nasa Kanya din yung sikreto na dapat nating matutunan para tayo ay manatiling malusog. At ang pag sinabing malusog po ay holistic. Ibig sabihin balanse. Okay? Lahat po ng aspeto, physical, mental, social, okay? Kasama emotional and spiritual. Ngayon po, meron ako ibabahagi sa inyo na 10 proven tips for living a long and happy life. Ayan. Sino po bang ayaw mabuhay na mahaba, magkaroon ng buhay na mahaba, o sino po bang ayaw na maging masaya sa buhay? Of course, lahat tayo, no, naghahangad niyan. As much possible, habang tayo nabubuhay, dapat malusog tayo at masaya. Okay. So, number 1, mayroon ditong 7, okay lang, 7, no? 7 tips natin. Number 1, of course, insist on good nutrition. Pagkain po. So, pilitin natin, no, ang sarili natin na kumain tayo ng tama, sapagkat ang pagkain po ang ating fuel na ating buong katawan. At alam natin na dahil sa pagkain din, diyan natin napapalakas yung ating katawan, diyan natin napapagaling kung mayroon tayong karamdaman. At sa pagkain din po kumagkamisan ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kasi yung mga pinapasok, yung kinakain natin ay hindi natin masyado
binibigyan ng halaga, no? Yung mga nutrients dapat, sabi. Kaya kailangan tamang pagkain. At ano sabi natin? Try a plant-based diet at saka as much possible vegetarian. Pag vegetarian po, napakaraming advantage. Kasi kapag vegetarian ay sabi dito, kalahati daw ng mga karamdaman maiiwasan. Kalahati ng mga karamdaman ay maiiwasan kapag tama ating pagkain. Ayan po. At sinasabi, modern science is growing daily, no? That the creator, not growing, I'm sorry. The word is proving daily, pinatutunayan na ang manlalalang, the creator God, knew exactly what he was doing. Kaya doon pasimula pa lang talagang sinabi na niya, ito lang dapat niyong kainin. Ito yung malulusog na pagkain. Okay, pangalawa, move. Ano raw? Gumalaw. Walk, jog, bend, stretch, bicycle, hike, and climb stairs. Yan. Kaya dito sa ating technological world ngayon talagang magkamisan madalas tayo nakaupo. Kaya kung magkamisan kumilos tayo after after 1 hour tumayo pag nakipag-usap sa telepono o sa ating mobile phone natin nakatayo, wag lagi nakaupo at iba-ibahin po natin, just move, no? Mahalaga. At napag-aralan natin last time, maintain daw natin yung 30,000 steps daily. Ayun, sama-sama na po yun. Yung paglalakad, pag-akyat sa hagdan, o sa instead ng elevator, o yun, ganun po. So, kung gusto natin maging malusog, ayan po, galaw-galaw daw tayo. You know that the old saying, use it. Ano yun? Yung katawan daw natin, gamitin natin or lose it. Ayun. Gamitin natin o walain at mawala yun sa atin. Kaya habang di natin ginagamit, mawawala po yun. Okay? Okay. Number 3, rest. Ito. Enjoying your breaks. Kasi ang katawan, kailangan may mga rest. Ang mga cells nagpapahinga para mag-breakdown o para mapalitan, no? Ganon din po ang ating katawan. Kaya yung fasting, rest po yun para sa ating katawan. Kaya yung breakfast, binibreak natin yung fast kasi pagka natutulog tayo, naka-fasting tayo, hindi tayo kumakain. Pero sa umaga, kakain tayo, kaya binake natin yung fasting natin in the evening or while sleeping. Kaya ganun din po kailangan ng pahinga. Kaya minsan talaga nire-recommend nila yung fasting, no? At least once a week. Okay? Tatanggihan mo yung babawasan mo o kaya wag kang kakain na marami. Basta mahalaga rin yung rest. Hindi lang sa tulog, no? Sa pagtulog sa gabi, kinakailangan lahat ng klaseng rest. Kasama na rin dyan yung inyong worship, no? Like Sabbath worship. And then those who, sabi nga you enjoy your Sabbath daw. Enjoying Sabbath is a break each week, allowing your mind and body to rejuvenate and heal. Okay, tandaan natin, ang Panginoon na kapitong araw, siya ang nag-create ng Sabbath. Siya yung Lord of the Sabbath. Siya ang gumawa nun. Actually, ang Panginoon hindi nga napagod yun Bakit kailangan mag-break? Pero para sa atin po yun. Kaya ang Sabbath is really a gift. No? Talagang biyaya yan para sa atin. Dahil na siguro talagang alam ng Panginoon na sa ating kapanahunan magiging busy tayo. Kaya kailangan natin ng kapahingahan. Okay, and then don't overdo. Ano man ang inyong ginagawa. Okay, alam niyo pag senior, na po hinay-hinay na, hindi na ho tayo dating malakas, nagbabago na po yung ating metabolism, hindi na po tayo makatagal sa matagal na mga gawain. Pag tayo napagod, tumigil, magpahinga. Pag tayo nagutom, kumain. Huwag po tayo magpapalipas. Basta huwag po ninyo overdo. Huwag din po i-overdo. Huwag sumobra naman kain. Sobrang
inom, nakakasama din po yun. Kaya kailangan natin ng tinatawag na self-control and temperance. Okay, paalala lang po ito. At ngayon din, keep antioxidants up. Ayan. Ano nga pinag-uusapan natin? Ano ba yung antioxidants? Kaya nga tinawag na anti, no? Panlaban natin yun sa mga oxidants. Yung mga oxidants po yun yung mga free radicals na umiikot sa katawan natin na ano yan, gumagala yan na wala yatang electrons. Kaya ang ginagawa niya, pumupunta yan sa mga cells, sa mga tissues, at saka yung kinakain niya yung mga organs natin, basta yung mga cells, no, and tissues ng katawan natin, kaya tayo nagkakaroon ng sakit. Pero pag may antioxidants po tayo, like vitamin A, vitamin C, vitamin D, ayan po yun, mga lycopene, okay, alam niyo pa yun, no, yung mga selenium, lahat po ng vitamins na makukuha rin saan? Sa pagkain ng gulay at saka prutas. Ayun po yung panlaban talaga yon po sa ating mga antioxidants po yun. Ayun po yung lumalaban sa mga bad elements ng katawan natin, yung mga free radicals na tinatawag na nagiging cause na maraming sakit. Kaya yung antioxidants po, kailangan po natin yan. Okay? And then, number 6, socialize. Ayan, sabi, socialize. Ibig sabihin, yung ating emotional quotient, pinag-usapan na rin natin yan na pakikipagkapwa, interpersonal relationship, at saka yung, sabi nga mag-volunteer tayo sa mga gawain. Kasi kapag tayo raw pala, when we volunteer being part of something that benefits others, will benefit us also. Okay. Lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, magbe-benepisyo din po tayo kasi lahat po nung ginagawa lalo na yung mga mabuti, pagtulong bumabalik po yan sa atin. And then being part of faith community, ayan, meron tayong part tayo ng church natin, family structure, at gayon din ng mga civic clubs, ayun na nga yung mga volunteer activities natin. Maging aktibo po tayo para tayo ay mabuhay, may sense of purpose tayo. Ibig sabihin, meron tayong nais na ma-accomplish pa sa buhay natin habang tayo nabubuhay, no? And of course, finally, number 7, be patient. Regaining optimum health may take time, but doing so pays for itself with added high quality years. Ayan. Magtiis po tayo at magtiyaga tayo para tayo ay maging malusog. Hindi po binibigla rin, no, pati yung kalusugan. Ayan po ay pero gagawin natin yung regular, consistent, no? Hindi po yung tama yung kinakain ko ngayon, bukas puro naman yung mga kontra ang kakainin natin o kaya mabuti yung ginagawa ko ngayon, bukas. Hindi po, dapat consistently po tama lahat ng ating ginagawa at kinakain. So, yan po yung ating mga magagandang payo na paalala lang, no? Dahil lahat tayo ay naghahangad naman ng mabuting buhay, masayang buhay, ganyan din ng malusog na pangangatawan at higit sa lahat, kapaki-pakinabang. So, sana po ay napaalalahanan tayo ng mga payong ito. Magbabalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door.
Purihin po ang Panginoon at tayo ngayon ay dadako na sa ating pananalangin. Ang ating pong programa ay bukas po sa inyong mga prayer requests. Kung kayo po ay may mga nais na ipanalangin o pasalamatan ang Panginoon at gayon din na para idalangin ang ating mga mahal sa buhay, no, sa kanilang mga pangangailangan, mga suliranin at karamdaman, bukas po ang ating programa. At lahat po, pati na rin po yung inyong mga suggestions at lahat na inyong mga komento. Ang aming pong mga linya ay 0917-174-2777. Ulitin ko po, 0917-174-2777. At ang isa pa po ay 0918-944-7891. 0918-944-7891. So, hintayin po namin ang inyong mga kahilingan. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang inyong pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, karunungan, at kapangyarihan ay mula sa inyo. Salamat po sa mga oras na patuloy ninyong ibinibigay sa amin, tulad ng oras na aming pananalangin. At nais namin amang pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagkupkup sa bawat sa amin. At sa oras na ito, tanging-tangi, nais namin dalangin ang aming mga kaibigan, ang aming mga kababayan, ang aming mga kapatid at mga mahal sa buhay. Tulungan po na ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon, iba-iba po ang kanilang mga kahilingan, ang pagpapagaling, gayon din ang mga patuloy na panukala nila sa kanilang mga buhay. Ikaw nawa, Panginoon, ang manguna. Ano man ang kanilang mga plano o gawain, nais namin itagubilin sa inyo. Tanging-tangi dadalangin namin si Nelson Ganyola, ang kanyang mabilis na pagpapagaling. Panginoon, sana'y kanyang maranasan. At gayon din si Liway Librando Barreto at sa kanyang mga pangangailangang pinansyal at sa kanyang kagamutan, Panginoon. Tulungan siya na patuloy siyang biyayaan sa pamagitan ng mga tao na handang dumamay na may mga mabuting puso na tumulong sa kanya. Gayun din si Rebecca Melanio na patuloy na nagpapagaling mula sa ospital. Sana po ay manumbalik ang kanyang dating lakas at pangangatawan. Nais din namin ipanalangin patuloy si Pastor Joel Solis at gayon din si Ding Sandanya. Nais din namin amang maranasan nilang tuloy-tuloy ang inyong patnubay at tuloy-tuloy na mga biyaya ng kagalingan. Gayon din si Waylene Lorenzo at Gemma Molina sa kanilang masasabi natin na maayos na kalagayan mula sa kanilang mga naranasang karamdaman. At alam namin naman na meron kayong mga panukala sa bawat isa sa kanila. Tulungan sila na patuloy silang umawak sa inyong mga pangako at manampalataya na kailanman ay hindi nyo sila pababayaan. Nais din naming ilapit sa inyo si Vilma Panaligan at si Darwin Letargo. Okay? Lalo tigit sa kanyang pamangkin na si Jane na maraming pangangailangan sa kanyang pinansyal at sa kagamutan. At gayon din si Fe Danggalan, tulungan po siya. At nais din namin ilapit sa inyo si Bobot Delgado sa kanilang mga gawain, sa kanilang crusade. Panginoon, tulungan sila. At ikaw lamang ang nakakaalam na makabubuti para po lalo silang maging masigasig at higit sa lahat may pagpatuloy ang kanilang gawain na ipahayag ang inyong kabutihan at ang inyong buhay na walang hanggan. Tulungan din si Pearl Pines sa kanyang application, sa kanyang mga scholarship, sa kanyang pag-aaral. At marami pa po kami, Ama, na nais na hilingin sa inyo.
At alam namin na bago pa namin hilingin, kayo na nakakaalam namin pangangailangan. Kaya samahan kami at tulungan kami na patuloy kaming maging tapat sa inyo. At tulungan din ang aming programang ito sa mga tao na patuloy na sumusubaybay sa AWR at ang lahat ng iba pa namin mga programa, pagpalain ng mga taong sa likod nito. At ikaw nawa ang siyang maihayag at huwag ang aming mga kahinaan at ang aming mga kakulangan. Ikaw nawa ang siyang sumaamin at maging tapat kami hanggang sa iyong ikalawang pagparito. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago pa po na itatag ang kalawakan o bago pa nilalang ang ating sanlibutan, tanging Diyos lamang at wala ng ibang nabubuhay sa walang hanggan. Kaya ang katotohanan, kung siya ang simula, siya rin ang walang hanggan. Siya ang manlilikha, ang gumawa at may-ari ng lahat ng mga bagay, pati na ang ating mga buhay. Kaya, ano ang dapat nating maging gawain para sa Kanya? Wala tayong ibang dapat gawin, kundi sambahin siya at papurihan at manampalataya, sapagkat kapag tayo ay nasa Kanya, lahat ng bagay ay nasa atin din. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa ating programa sa umagang ito. At sana po ay pinagpala tayo sa ating munting pag-aaral at pag-uusap. At sana po ay patuloy ninyong subaybayan ang ating programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito lang sa AWR 89.1 FM. Maraming salamat po kay Pastor Nerio Caranza, ang aming AWR station manager, si Andy Joaquin. Maraming salamat. Si Reza Nabor, si Jonah at si Irina Sidaw. Ako po si Doc Rome Barrios, ay inyo pong kaibigan at lagi niyong kasama din sa programa ito na nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo ay may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli. God bless.